Isang magandang umaga po sa ating lahat at napakabuti ng Panginoon sa umagang ito dahil dinala niya tayo sa lugaring ito na ligtas at wala pong karamdaman at may kapayapaan na binibigay ang Panginoon. Marami po tayong pasasalamatan sa buong linggong ito dahil sa mga pagsubok na dumaan sa aming buhay at sa mga pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon. Pero na kami nakatayo pa rin sa umagang ito at nagpapatuloy na sumunod sa gawain ng Panginoon. At bago po tayo lahat ay magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Hilingin natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito at tayo magpakumbaba sa ating mga pagkakasala at tayo ay patawarin ng Panginoon. Aming Ama o Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Humingi po kami ng ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, O Diyos. Kung kami man ay nagawa na sinasadya at di man sinasadya, linisin mo ang aming puso, Panginoon. Patawarin mo kami at kami lalapit sa iyo, O Diyos. Na may kapakumbabaan, Panginoon. At hindi kami nararapat sa iyong harapan, pero sa dakilang biyaya mo, sa dakilang pagmamahal mo, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, kami ay pinatawad mo, Panginoon. Father God, we are inviting your presence in the midst of God, in the midst of us, O Lord. Tatlo o dalawa nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw'y nandito sa aming kalagitnaan, Panginoon. And we are welcoming your Holy Spirit. Lord God, let the distraction, mawala, Panginoon, ng distractions, O God. Hallelujah, Jesus. We give you praise and honor, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Sa umagang ito, sa umaga pong ito, isang mensahe ang binigay ng Panginoon. At itong mensahe na ito ay, ang topic na ito ay tamang-tama sa lahat at lahat tayo ay nagkakaroon ng challenges dahil sa ganitong binibigay ng Panginoon ngayon. And what our topic for today is about forgiveness. Marami tayong nakakaranas na marami sa atin ang nahihirapan to forgive. Marami sa ating nakaranas ng mga masasakit na bagay na halos hindi natin alam kung paano magkaroon ng kapatawaran o humingi ng kapatawaran at paano mapatawad. And this morning, ipapakita sa atin ng Panginoon kung paano tayo magpapatawad at paano na tayo hihingi ng tawad at ano ang kahalagahan ng pagpapatawad. Marahil marami po sa atin ang nakakaranas ng mga past experience, past pain, o mga nakaraang kasakitan. Hindi man physical, kundi emotional hurt. And lahat po ng tao ay nakakaranas nito. Wala pong isa ang hindi nasaktan. Ni isang tao ang hindi nasaktan. But God is telling us right now that we must forgive. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 6. Matthew 6 verse 12. Pero po, ito pong babasahin natin sa Biblia na ito. Isang part po ito na tinuro ng Panginoon kung paano tayo manalangin. Pero i-internalize po natin yung mga bandang huli po nito sa 6 and 12. Basahin po natin. Basahin ko po muna sa English and then I will read it in Tagalog. So, pwede po natin siyang simulan sa 8 para po hindi siya putol. Sabi doon, in 7, but when you pray, use not vain repetition, sabi ng Panginoon. And as they hear and do, for they think they shall be heard for much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father know the things you have need of before you ask Him. After this manner, before prayer, our Father who art in heaven, how we pray, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Verse 12, and forgive us our debts, and forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom and the power of the glory forever and amen. Basahin po natin sa Tagalog. Verse 7, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama ang nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayong manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan niyo. Ang inyong ngalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, katulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami. Verse 12, at patawarin kami sa aming pagkakasala, katulad ng pagpapatawad namin sa aming mga kasalanan, nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Bigyan po natin ng emphasize yung 14 and 12. Sabi dito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, katulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sino po dito ang hindi nagkasala? Halos lahat po tayo nagkasala. Amen? Lahat po tayo nagkasala. Sabi dito, sapagkat kung patatawarin ninyo, verse 14, sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Amen? This is about forgiveness. And forgiving is very hard. Mahirap po. Lalo na sobrang sakit ng inyong naranasan. But sino po tayo para hindi magpatawad? Dahil sabi nga sa verse 14, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga kasalanan, ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin kayo ng inyong Ama na nasa langit. We are all sinners. People are all sinners. Wala pong nagkasala. Kahit kami po nagkasala sa Panginoon. And the Lord said, kung pinatawad ka ng Panginoon, if you know the love of God, dahil tayo pinatawad din ng Panginoon, we are about to forgive others. Kapag alam po natin ang reasons, ang love ng Lord sa buhay natin, we are easily to forgive. Pero mahirap po ito because we are battling about our emotions and our principles sometimes. Pero alam niyo po, kahit sabi ng Panginoon, kahit gano'ng kasakit, kahit ang Panginoon din, marami tayong ginawang kasalanan, kahit hindi ka patapatawad, ang Diyos Ama, gumawa siya ng paraan para tayo ay mapatawad, para tayo ay maligtas. Amen? Sabi po sa God forgive us our sins, and He commanded us always to forgive those that offend us in a way of the others. When we do, we have a lot of blessings to enjoy. Alam niyo po, mayroong blessings sa pagpapatawad. There is peace when you forgive. But when you hold a grudge in your heart, that hinders the blessings in your life. Marami po taong nagkasala. Kami rin po nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala at wala pong perpektong tao. But God said, come to me. Lahat ng burdens mo, lahat ng doubt mo, lahat ng pagkakasala mo, ibigay mo sa Panginoon. And if you understand what is forgiveness and why we forgive, if you already adopt the love of God, you are easily to forgive. Sabi doon, what is forgiveness? What is forgiveness? Forgiveness does not justify the offender. Ibig sabihin po, kahit nagpatawad ka, hindi ibig sabihin baliwala lang yung ginawa niya sa'yo. Forgiveness does not make the person being forgiven innocent.
Forgiveness is not approving wrong that was done, but overlooking it out of love and with expectation that the offender will benefit with a profitable change of action and attitudes. Amen. Meron po kaming circumstances na nangyari sa amin na it's very hard to forgive it because involved our son sa offense po na naranasan namin in our family. And it's very hard to forgive pag anak mo na yung saktan. But the Lord says, give us the love na pinaramdam sa amin ng Panginoon yung pagmamahal na yeah, there's no perfect person. Walang perpektong tao. Ang taong to nagkamali. Pero ikaw din nagkamali. Sabi nga sa verses na nakita ko na before, bago mo alisin ang puwing ng iba, tingnan mo muna ang puwing ng iyong mata. So no one is perfect. No one is clean. Walang malinis sa harapan ng Panginoon, kahit sino, kahit isa. But because of God's love, pag naramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, and we realize na kahit sa sobrang dami nating ginawang mga kasalanan at pagkukulang sa Panginoon, pinatawad niya tayo. Ganon din po ang mararamdaman natin sa ibang tao. Amen? Forgiveness does not justify offender. Hindi po ibig sabihin pinatawad na natin siya. Minsan one of our principles, napakahirap na pag pinatawad ko, parang baliwala lang eh. Di ba po, minsan naiisip natin yun, parang baliwala lang, parang baka isipin ng taong to, wala lang yung ginawa niya, o wala lang yung pangyayaring yun. And I can do it again. Pero alam niyo po, forgiveness does not justify the offender. Forgiveness is looking into love. And when they forgive you, o ikaw, and when you forgiven, your change now, in your action now, is to change what you've done wrong. Parang ginawa po sa atin ng Panginoon. God forgiven us. God changed us. God forgive our sins. And the action that we do, dahil pinatawad tayo ng Panginoon, ang gagawin po natin is to change our heart, change our action. That is the evidence that God's forgiven us. That we renew our mind. Amen? And number 2, forgiveness does not prevent correction or rebuke. Forgiveness does not require us to submit or be silent to injustice, bad actions, and wrong behaviors. We can correct, rebuke, discipline while the offenders while still loving them. This does not only produce a profitable change in the offender, but will clearly reveal what is right to other people with a positive impact. Hindi ibig sabihin po pag pinatawad ka na, parang baliwala na yon. Hindi mo na siya pwedeng i-correct o i-rebuke. Just forgiven. But you can say to others na, nasaktan mo ako, without hurting feelings, but showing love and compassion. Sometimes we are so insensitive po sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Nakala natin hindi tayo nakakasakit. That's why, minsan pagka na-offend ka, mali rin pala yun na parang, okay lang. Patawarin ko na lang siya. If you are really offended, it's your right to tell the person that you are offended. You can go to them, talk to them, without offending other persons. Ibig sabihin, hindi mo siya basta confronting na nakaka-offend. You can confront him or her with love. Amen? Amen. Buksan po natin sa Luke 17 verse 3. Luke 17 verse 3.
Kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. This, how are you going to confront your brothers and sisters? You can confront them without with love, or kapag humingi siya ng pagkakatawad sa inyo, patawarin ninyo. You don't hold the grudge sa heart nyo. Sa heart natin. Amen? Alam niyo po, ang heart natin is a very deceitful and very, tawag dito, sobrang vulnerable, our heart, our emotions. But there are 3 kinds of spirit of a human heart. Number 1 is giving spirit, forgiving, and thanksgiving. And usually, where you find one, and you will find the others. Sometimes we have trouble with forgiveness. Sometimes we have trouble forgiving others. Sometimes we have trouble forgiving ourselves. Amen? Minsan, sarili din po natin, hirapan tayong patawarin ang sarili natin sa mga wrong decisions po natin. We feel always failures. When we feel like ang dami po nating mga nagawang kasalanan in the past. And then we feel failures, and then you are now in the future and you still feel like talagang ibinabalik sa'yo ng kaaway lahat ng mga ginawa mo in the past. And he will tell you na this is the root of what you did. Nandyan yung i-condemn ka niya. And then i-condemn ka niya, it's because is there something feelings in you that you feel condemned. Parang may isip mo and you will doubt the forgiveness of God in your life. Magda-doubt ka na sa pagpapatawad ng Panginoon pagpatawad ng Panginoon sa buhay mo. And that's the role of the enemy, is condemning and bringing back the past mistakes that you've done. And we feel the pain when every time na maraalala natin yung mga painful words, painful moments na nangyari sa buhay natin. And God is telling us, take your time. We are still a human, but you have the forgiving heart. God will heal the pain. God will heal every pain that is in you, in there. You know what? Hindi po overnight yung forgiveness. Forgiveness is a daily basis, practice, every day. Hindi po yung pag sinaktan ka ngayon at ibang intense ng sakit na binigay sa inyo, kinabukasan, ngayon pag pinatawad mo, kinabukasan, hindi mo na maaalala. There is still pain when you forgive, but God will help us to heal the pain, and He will walk in our journey na nilalakaran natin when we are practicing forgiveness. Amen? Hallelujah. In order to be forgiven, you must forgive. And in order to forgive, we must first overcome unforgiveness. Kailangan ma-overcome po natin itong hindi pagpapatawad. And that is not real forgiveness. And what I said earlier, what is forgiveness? It is not just ignoring for those who wrong us. Amen? Forgiveness is more than a refusal or strike a blow for blow or eye on eye or a tooth on tooth for tooth. A person can refrain from such and still harbor bitterness and ill will. Forgiveness is not ignoring the sin. Amen?
God does not overlook sin. Wala pong napalagpas ang Panginoon sa mga kasalanan natin. Kahit pinatawad tayo ng Panginoon. And neither should His people. Jesus said, if your brother sins against you, rebuke him. And he repents, forgive him. Sa Luke 17 po yan. Forgiveness is not putting the offender or protein while we discuss how inexcusable his behavior was, and then promise to forgive and no further offenses that forthcoming. Amen. And what is forgiveness? We can be better to tell what forgiveness is by observing what does He forgives. When God forgives, He removes the notation of wrong from His record. Kagaya po ng Panginoon, ng Lord na pag pinatawad niya tayo, lahat po ng ating mga pagkakasala, inalis na po yan ng Panginoon. He is totally removed the wrongdoing. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out. And when God forgives, He forget all the wrong done. For I will be merciful for their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Kaya sabi ko po kanina, lahat ng kasalanan po natin, wala pong napapalampas ang Panginoon. Pero pinapatawad niya po tayo. Pag pinatawad niya po tayo, lahat po ng yon na nakita ng kasalanan ng ating Panginoon ay mawawala na. He will never condemn us. That's how God really forgive us. Kaya po ba natin yung mga tao? Minsan napakahirap po na kahit pinatawad mo ng isang tao, you still not forget the wrong things that he've done. Hindi mo pa rin makakalimutan. Pero pag alam po natin na tayo ipinatawad ng Panginoon, that we are just nothing, and we are sinners, and we accept that we are sinners, hindi ako karapat-dawat sa pagpapatawad ng Panginoon, pero binigay ng Panginoon yung pagpapatawad sa atin. We are able to forgive forgiveness. Kaya sabi ko nga po, wala pong sino man ang malinis. Walang tao. Kahit po sinong tumatayo, kahit po kami, walang malinis po. And the Lord knows our heart. Kaya nga po sabi niya, para pong pag nagkasala po tayo sa Panginoon, alam niyo, naalala niyo po yung the prodigal son na diniscuss po ni Rafi noong nakaraan. Ano pong nangyari doon sa prodigal son? Yung anak niya, hiningi niya lahat ng kanyang kayamanan, umalis, nagpakasaya sa buhay, kinalimutan ng ama at ang pamilya. Lahat ng kalayawan, pambabae, pag-iinom, lahat ng mga pagsusugal, hanggang sa dumating siya, na nadapa siya, nawala sa kanya lahat, na lahat ng kanyang meron siya dahil naubos, dahil inabuso niya, hanggang sa na-realize niya ng prodigal son na nasa mababang pagkatao na siya, doon niya dinicide na lumapit sa Panginoon, bumalik sa kanyang ama at humingi ng pagkakatawad. Ano po ibig sabihin nito? When we realize that we are nothing, we are not hindi tayo nararapat sa pagkapatawad ng Panginoon. Hindi tayo nararapat sa biyaya ng Diyos. When we realize that our down point, we realize na we humble ourselves. We have this humility that we are just nothing. And you realize na lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, that's the real point. Yun yung pinakamagandang parte na totoong talagang nagsisisi ka. When you realize that your life is just nothing without God.
Kagaya ng prodigal son, he realized that he cannot do anything now dahil wala na siya. Walang-wala na siya. At kailangan niya ang kanyang ama. And that's the real repentance. Ano pong ginawa ng prodigal son? He takes action. He takes action for what he wants na pumunta sa kanyang ama. He stand up and walk and go. Pero ano pong ginawa ng ama? Sa totoong buhay, kapag ka meron pong ganitong eksena, nagrebelde, anak, minsan, hindi, iilan-ilan lang ang ama o ina na tatanggap pa sa anak. Pero alam niyo po, ano pong ginawa ng prodigal son? Ng ama ng prodigal son. Papalapit pa lang siya, tumakbo, niyakap, at pagkatapos nung humingi ng tawad ng kanyang anak, ano pang ginawa? Pinagkatay pa siya ng magandang hayop, pinaghanda siya, dinamitan siya, at alam mo, kahit hindi ka nakarapat-dapat dahil sa sobrang dami mong ginawang kasalanan, but yung ama niya ay nagpatawad. Ganyan po yung pagkapatawad ng Panginoon sa buhay natin. When you realize the real downfall in your life, when you realize that you are just nothing, dun po ang totoong pagpapatawad na binibigay sa atin ng Panginoon. When we realize that we are just nothing. Kailangan lang po nating tanggapin sa sarili natin that we are nothing without God. Amen? So that we understand forgiveness. Amen? Sa Genesis po, pinatawad ni Esau forgave Jacob. Alam po natin yung kwento na yan. And Joseph forgave his brother. Si Joseph po, ibinenta ng kanyang mga kapatid dahil nainggit sa kanya. Pero, nung nagutom ang mga kapatid at nakilala niya mga kapatid niya ito, lumapit nang pumunta sa Israelites, pinatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Moses forgave his sisters also, Miriam and his brother Aaron. David forgives Saul, ang kanyang ama. And the father forgave the prodigal son. We can tell if we can forgive another by taking, have I really forgiven my offender? Yes. Do I secretly rejoice when I hear if some misfortune assailing my offender? Ito po yung mga questions. Kung talagang pinatawad na natin yung mga nagkasala sa atin, nararamdaman pa rin po ba natin to? Mag-realize po tayo, mag-reminisce po tayo. Natutuwa po ba tayo kapag naririnig natin na yung ating nagkasala sa atin ay nagkaroon ng misfortune? Ano pa ibig sabihin nun? Nagkaroon ng mga trouble sa buhay nila. Problema sa buhay nila. Totoo po ba tayong nagpapatawad kung iniiwasan po natin na makita sila? Yung mga nang-offense sa atin. Totoo po ba tayong nagpapatawad kung tayo ay, when you speak to Him hesitantly and only under duress? O totoo ba tayong nagpapatawad kung naalala pa natin kung ano yung mga ginawa nilang pagkakasala sa atin? And do I ever sit in the silence and meditate or brood over the wrong done to me? Yan po yung mga tanong. Try po natin tanongin yung sarili natin. Kapag ganito po yung mga nararamdaman pa natin, ibig sabihin hindi pa po natin totoong pinapatawad. But God is very understandable God. Alam ng Lord na you are just fighting with your emotions. Minsan kahit naman na sabi ko nga it's not overnight. But as long as you forgive the person,
Ask God to help you to really, to really ease the pain, to really heal your pain. And meron po akong testimony niyan. But the Lord really helped me to overcome the pain. Ano po ang importance ng pagkapatawad? Na magpatawad? Ano pong kahalagahan nito sa buhay natin bilang Kristiyano? Amen? It is command. Ito ay utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Basahin po natin sa Mark 11 verse 25 to 26. Mark 11:25 to 26. Sabi po doon, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang inyong nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Sabi doon, kapag kayo tumayo upang manalangin, alam niyo po, before I came here, and this topic is very, very, very deep and very, 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 minsan, ang tawag dito, napakabigat na topic. And I'm very, very anxious this morning. And I was praying to the Lord habang nasa kitchen ako at nagpe-prepare ng breakfast. Sabi ko, Lord, natanong ko po ng Lord, am I really forgiven? Sorry Lord, but tinanong ko talaga to sa heart ko. And the Lord said to me, pinaalala niya sa akin tong mga verses na to. Sinabi ng Lord, I am really forgiven. May the enemy will condemn you. Kaya nga po, pinapaalala lagi ng Lord lahat ng mga pagkakasala natin. Lahat ng mga maling desisyon natin sa buhay. Because the enemy wants us to doubt the forgiveness that God has given to us. Para magduda po tayo sa forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon. And nagrepent ako sa Lord and I said, Lord, forgive me. For I feel doubt and entertain ko yung sinasabi ng enemy sa heart ko na na question ko yung forgiveness na binigay mo sa akin. And alam niyo po, God gave me peace to stand and preach this preaching to all of you. Because the Lord knows my heart. And the Lord knows how I deeply surrender everything to Him. Surrendering and asking forgiveness for the wrong things that I have done. And I am here now standing in front of you because God truly forgive me. And I pray, Lord, whatever person that I offended with, forgive me. I am not perfect in front of you. Forgive me, Lord, sa mga taong nasaktan po namin, sa mga taong nasaktan po kami, sa mga taong sinaktan namin, kung meron man. And the Lord give me peace after I pray. Binigyan niya kami ng peace, binigyan niya ako ng peace to stand and preach these things to you. Because we also experience the genuine forgiveness of the Lord in our life. Alam niyo po, napakasarap na maramdaman yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Because we are not really nararapat sa pagmamahal ng Panginoon. But God gave us the love. Amen? Forgiveness, why it is necessary in our life? Number 1, it is a commandment. Amen? And number 2, example of Jesus compels that we forgive others.
Sa Luke 23-34, Father, forgive them, for they do not know what they do. Nung nakapako po sa Panginoon sa krus during His crucifixion, nakikita niya na minamak ng mga tao si Jesus Christ, pinagtatawanan, sinasaktan, dinuduraan, niruruyakan. Pero imbis na magalit ang Diyos at parusahan na lang, at kung ikaw talagang hindi talaga mawain ng Diyos Ama natin, pwede naman niyang gawin na lindulin na lang agad, patayin lahat ng mga taong nanakit sa anak niya. Pero hindi. Instead of that, the Lord Jesus prayed to God that forgive them, for they do not know what they do. Isinalba pa rin tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Sinalba pa rin niya ang mga taong nangyurak sa kanyang pagkatao. Dito pa lang, when you realize that God suffer a lot, kung ma-realize po natin, the Lord Jesus suffer a lot of pain, condemnation, humiliation, but still, He still pray that Lord forgive them, for they do not know what they do. Kung yun palang ma-realize natin sa buhay natin, sino tayo para patawarin? But Jesus itself says, forgive them, for they do not know what they do. Napakasarap po, di ba? At minsan napakasarap po nito, i-realize na hindi ako karapat-dapat. But God forgive me. And number 3, the examples of early Christmas compel us to forgive others. Malapit na po, it's bare months. And sabi nga, ang Christmas dapat hindi lang sa December sineselebrate, but all of the year. Bakit po? Because Christmas, it symbolizes to forgive others. Magbigayan tayo. Di ba nga meron pong kanta na sa Christmas song na tayo'y magbigayan ng regalo? Sabihin po, we have to exchange even kaaway mo, kapatid mo, nagkasala sa'yo, we have to forgive each other. And that's the essence of Christmas, is forgiving others. Sa Acts 7, verse 16, basahin po natin sa Acts 7 verse 16. Acts 7 verse Acts 7 verse 16. Acts 7 verse 16. Acts 7 verse 16. Ang kanilang mga labi ay dinila sa Shechem at inilagay sa libingan at binili ni Abraham sa anak. Sorry, hindi po ito. Gawa 7. Acts 7 verse 16. Acts 7 verse 16, Lord, do not charge them with this sin. While being stoned to death, Brother Stephen said in Acts 7 verse 16, Lord, do not charge them with this sin. Those were his last words before entering the realm of eternity. Yan po yung last word ni Jesus Christ bago po siya mapunta sa kabilang buhay. So, he did not carry a spirit of unforgiveness with his grave. Hindi siya nagdala. So, lahat tayo pinatawad ng Panginoon. Amen? And, next po is, love calls for forgiveness. Sa 1 Peter 4 verse 8, basahin po natin, 1 Peter 4 verse 8,
Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen. Magmahalan tayong lahat. Amen. Love calls for forgiveness. And above all things, have fervent love for one another, and love will cover the multitudes of sin. Kapag mahal mo po ang isang tao, kahit anong gawin niyang kasalanan, napapansin niyo po ba to? Handa niyo siyang patawarin at mahalin muli. And that's how we forgive. Love covers all sins. Amen? Totoo po ba to? Sometimes, sabi ng iba, love is blind. Because hindi mo nakikita ang lahat ng mga pagkakasala niya. Because you always forgive. So, love calls for forgiveness. Just like Jesus Christ did in our life. Kahit sa sobrang dami ng ating pagkakasala, God forgive us because He loved us. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, because God loved us, He gave His begotten Son. Sino po? Si Jesus Christ, who died for our sins, who paid our sins, para tayo ay mapatawad ang pagkakasala at magkaroon ng eternal life. At hindi tayo mapunta sa impyerno. And that is a great love. Amen? Sabi do, and next po, the importance of forgiving one another is forgive because you have been forgiven. Magpatawad ka kasi pinatawad ka ng Panginoon. Amen? It is God's will that we be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Sa Ephesians 4:32. Basahin po natin yun para makita natin. Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Amen. Sabi dun, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Magpatawad daw tayo. Don't hold grudge. Dahil pinatawad ka rin ng Diyos sa pagkakasala mo. Amen. We must forgive in order that we might be forgiven. And it takes it or leave it proposition. Sabi nga, forgive and forgiven. Refuse to forgive, have forgiveness refused to you. Ibig sabihin, kung hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin. Kung nagpatawad ka, papatawarin ka. Amen? Amen. Amen. And next po is the importance of forgiveness is we must forgive in order to walk with God. Basahin po natin sa Amos 3, verse 3. Amos 3, verse 3. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Amen. Meron po ba tayong ganyan? Sa mag-asawa po, nakakalakad po ba ang dalawa sa hindi nagkakasundo? Always po na merong ganyan sa sitwasyon ng mag-asawa. Pero alam niyo po, if God really in your marriage, if God really in your life, the Lord will always be there to forgive each other. Kaya sabi doon, we must forgive each other in order to walk. Kasi pag hindi po tayo magkaroon ng pagkapatawaran
sa pamilya natin, sa marriage mo, you cannot walk through kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. At you cannot walk kung ano yung magiging alakarin na dapat nyong pupuntahan. Because if you don't forgive each other, mas stuck po kayo. And you will be stuck until you get separated. Amen? And if you just give and take relationship, amen? So we must forgive in order to walk what? With God. And next po, what is the importance of forgiveness? We must forgive it maybe later than you think. Christ may come anytime. But if of that day and hour, no one knows. Kailangan na po nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. But God said, forgive them, for I am forgiven you. Minsan mahirap pong mag-overcome ng forgiveness. Ma-overcome ang unforgiveness heart. There is a time to heal. But kung ikaw yung taong ito, nakakaranas ka na hindi, nahihirapan kang magpatawad dahil sa sakit o sa sobrang sakit na ginawa sa'yo, lumapit ka sa Panginoon and ask the Lord to heal you. Marami pong mga ganitong instances nangyari sa ating buhay. Nasaktan ka, grabe yung ginawa sa yung humiliation, ginawa sa yung hindi ka patapatawad. But the Lord said, kahit ano pang way ng kahit ano pang gaano kabigat, kung kahit gaano pa kabigat ang iyong pagkakasala, pinatawad kita. And that the Lord wants us to put in our heart, that forgive those persons who hurt you. And ask forgiveness to those persons that you feel na nagawan mo ng pagkakasala. Amen? It is hard to overcome unforgiveness. Yes, it's true. Totoo po yan. We cannot say na napakadaling mag-forgive sa mga bagay na alam nating sobrang sakit. But sabi ng Panginoon, the person who failed to forgive and toward who seek revenge may die before the matter is resolved scripturally. Don't seek for revenge. Hayaan mo ang Lord ang gumanti sa kanila. When you're the person who was thinking na nagdadasal sa mga taong nakasakit sa'yo, nagdadasal ng masamang mangyari sa mga taong nanakit sa'yo, if you are this person that you are praying na may masamang mangyari sa mga taong nang argabyado sa inyo, tandaan po natin, the revenge is not ours. Hindi sa atin. And if you think revenge to those people who hurt you or make wrongdoings to you, you will put yourself into trouble. Alam niyo po yun, instead to resolve the problem, it will add more problem kung nag-iisip ka po ng revenge. Amen? Hallelujah. Meron pong isang parable sa Matthew 18 verse 21. Sabi doon, the parable of unmerciful servant. At dito na po ako magtatapos. He had been forgiven, but in return would not later forgive others. Although previously forgiven, he was on his way to torment because he would not forgive another as if himself and had been forgiven such shame or such loss. Basahin po natin sa Matthew 18 verse 21, the parable of unmerciful servant.
Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Tinanong ni Peter si Jesus kung ilang beses niyang dapat patawarin ng mga taong nagkasala sa kanya. Is it 7 times? Sabi ni Jesus, no, it's 77 times. It's more than 10 times of 7. At minsan, iniisip po natin, kaya ba natin itong gawin? Parang inaabuso na tayo. Based on our human principles, they're abusing our kindness. Pero alam niyo po, sinabi ng Panginoon, magpatawad ka pa rin. Forgive. And don't take the revenge. For the Lord knows His way. Alam ng Panginoon. And if you do your own way to make revenge to those person who hurt you, you will be in trouble. Mas lalong gugulo. Amen? So kung hindi pa po natin kayang magpatawad, we have to pray, manalangin po tayo. We ask for God's, unang-una po natin gawin, let's ask God's forgiveness for our sin. Tanggapin po natin sa ating sarili that we are just nothing. And humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Kasi po kung hindi po natin tatanggapin sa ating sarili that we are nothing at wala tayong karapatan sa pagkapatawad ng Panginoon, and there is pride in us, and there is a heart of unforgiveness, and there is a hard part in our heart na ayaw mong ipakrush sa Panginoon, ayaw mong ipadurog sa Panginoon, hindi ka rin po matututong magpatawad. And vice versa, sabi ng Panginoon, if you don't forgive, I will not forgive you. Gawin po natin, humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ask forgiveness. Because God wants us to forgive our sins. Magkaroon po tayo nitong 4 attitudes towards forgiveness. 1, I cannot forgive. Yes. God does not require the impossible. But you can only if you humble yourself to do so. I am going to forgive you, but the future, I'm not going to have anything to do with you. Yan po yung mga spirit. The spirit is not the spirit of Christ. We are to forgive as Christ forgives you. Yung bang patatawarin kita ngayon, pero susunod, pag ginawa mo po ulit, di na kita patatawarin. Wala na akong magagawa sa'yo. Pero hindi po ganun ang spirit ng forgiveness. We are to forgive as Christ forgive us. And pwede rin po, hindi rin po tama yung attitudes na ganito na, I am forgiving you, I am doing you a favor kasi pinatawad kita. Amen. Mali po pala yun. Kaya pasalamat ka sa akin, pinatawad kita. Alam niyo po yung mga phrases na yun. But it's wrong. The penitent offender can be forgiven of God without their extending forgiveness, but you cannot be forgiven unless you do forgive the offender. Just forgive others. I am going to forgive, but I'll never forget it. Hindi rin po tamang attitude that we forgive others, pero hindi natin siya nakakalimutan yung mga bagay na ginawa niya sa atin. This is like burying the hatch that leaving the handle sticking out. Ibig sabihin po, we're just holding the grudge for what we are not forgiving. Amen? Amen. We know that forgiveness is very hard sa buhay po natin, and it's very hard, but God said in His word that
You must forgive because I was forgiven you. Yan po yung great love ng Panginoon na binigay sa atin. That Jesus died for our sin. And Jesus died for our sin. And God gave us forgiveness so we can forgive. How are you to forgive? Forgive from your heart, not just from your mouth. Amen? We must forgive as Christ forgave us. Pinatawad po tayo ng Panginoon without anything nakapalit. God gave us free forgiveness and immediately forgiven our sins. And that's what God wants us to do, to forgive us, to forgive others. And there is time for healing for our pain. But the Lord says, come to me if you have a hard time to forgive others. Amen. Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin and ask forgiveness from the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Father God, we are accepting that we are just nothing. We are nothing, Lord God. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. We are asking for forgiveness. We are asking for your forgiveness, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Dahil sa iyong pagpapatawad sa amin, kaya na rin namin, Panginoong, magpatawad ng iba na nagkasala sa amin. Forgive us, O Lord. Forgive us our sins. And forgive us for those people who wrong us and for those people na nagawan po namin ng pagkakasala. Forgive us, O Lord, as we humble our life to you and humble ourselves to you, Lord Jesus. And we will continue to praise you and worship you, Father God. At salamat, Panginoon, na nandyan ka sa buhay namin, na hindi mo kami pinabayaan. You never condemn us. You never bring back the past, Lord God Jesus. Hallelujah, Jesus. And in Jesus' mighty name, at sa lahat po ng tao na humihingi ng pagkakatawad sa Panginoon, if you want a relationship to Jesus Christ, accept Him. First you have to do is to repent your sin. Humingi ka ng pagkakatawad sa iyong mga kasalanan and ask the Lord God, Lord, I am sinners. I admit that I am a sinner and I'm asking your forgiveness. And Lord God, tinatanggap po kita sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. And I surrender my life to you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord with the sound of the trumpet, with harp and psaltery dance and rejoice, with timbrels, cymbals, and stringed instruments. Let everything that breathes praise the Lord.